Hello mga karelasyon, ladies and gentlemen. Ngayon pag-uusapan natin ang mga senyales na meron ng kabit yung kinakasama mo o yung partner mo. So baka nagdududa ka na, baka meron ka ng napapansin sa mga kilos, pagbabago ng partner mo. So ladies and gentlemen, kung nakaka-relate ka dito, manood ka. Whoops, disclaimer tayo. Siyempre, hindi natin lalahatin. So, diretso na tayo sa number one. Ito yung napansin mo na nagse-shave siya ng kaniyang ganun, yung sa baba, bago siya aalis. So, ladies and gentlemen, mapapansin mo ito minsan, lalo na sa CR, katatapos niyang maligo. Pero nung gagamitin mo na yung banyo, napansin mo na bakit may mga putol-putol na merong mga naiwan na hindi na-flush o nalinisan. So magtataka ka bakit nagse-shave o nagtre-trim siya ng kaniyang buhok sa baba bago siya aalis. Naku, delikado 'yan. Magtaka ka talaga. Sigurado na ginagawa niya 'yan para yung katagpo niya sa labas ay mas lalong maaakit sa kanya. Gano'n lang 'yun. May tinitignan na yang iba sa labas, promise. Number two, eto yung sa mga kababaihan naman, yung nagbabaon siya ng extra na damit. Madalas eto, yung mga maninipis na nighties, okay? Bakit siya magbabaon ng gano'n? Saan ba ginagamit yon? 'Di ba, tuwing matutulog na kayong dalawa, tuwing kayo ay nami-miss na ang bawat isa, kumbaga ang damit talaga na yon ay, intended para mas lalo siyang kaakit-akit, maganda sa paningin ng lalaki. So, bakit siya magbabaon ng gano'n? Ibig lang sabihin, sinusuot niya yon kapag magkatagpo na sila sa labas, oh, 'di ba? Number three, eto naman ay para sa mga kalalakihan. Yung bago na ang kaniyang brief, sinusuotan niya ito kapag lalabas na siya. Alam niyo ang mga lalaki, karamihan, madalas wala yang pakialam sa kanilang brief, okay? Lumang-luma man yan, may butas na, hindi yung big deal sa kanila. Kasi ang mindset nila, hindi naman yun nakikita eh. Nakatago naman yun eh, di ba? Kaya magdududa ka kapag ang partner mong lalaki ay bumili ng bagong brief tapos isinuot niya yun kapag lalabas na siya. Oh, 'di ba? So, bakit gano'n? Kasi siyempre ayaw din niya na kahiya-hiya yung itsura ng kaniyang salawal sa baba, 'di ba? At siyempre gusto niya na machong-macho, lalaking-lalaki siya kapag nakipagkita siya doon sa kaniyang kalukadidang. Number four, eto yung ang cellphone niya ay dala-dala kahit saan siya mapunta. Isa rin ito sa red flag ng mga taong may ginagawang kababalaghan, okay? Talagang ang cellphone nila hindi puwedeng mawalay sa kanila. Maliligo man 'yan, magbabanyo lang, o kahit, matutulog na, talagang, nasa tabing-tabi nila yung cellphone nila. Bakit? Kasi ayaw nila na meron kang makita doon, na may madiskubre ka, okey? Ayaw nila na malaman mo yung kanilang kalokohang ginagawa. Number five, eto yung puwede mong mahawakan, mabuksan ang kaniyang cellphone, pero yung mga social apps niya ay naka-lock. So ito yung mga pagkakataon na talagang, puwede mong i-check, tignan yung cellphone niya, pero hindi mo pa rin ma-access yung mga social apps na yun. Dahil madalas sa mga apps na yan doon nangyayari yung mga kalokohan niya, 'di ba? So 'pag bubuksan mo, hindi mo mabuksan kasi naka-lock siya o di kaya ang mga apps na ito ay nakatago pa sa ibang folder, okey? At yung folder na yun nakatago rin, 'di ba? O kaya naka-lock din. So kapag ganoon, sigurado na may tinatagong kababalaghan yung partner mo na 'yan. Madalas, kabit 'yan, ibang babae, ibang lalaki, gano'n lang 'yun, wala ng iba. Number six, eto yung, sobra na siyang naging vain sa sarili niya, okey? Dati naman kapag lumalabas siya kahit mag-isa, hindi naman sobra-sobrang, oras o yung paikot-ikot sa salamin, chine-check maigi yung itsura niya at, kapag nagpabango 'yan, aba, kulang na lang ipanligo na niya yung pabango. Dati naman hindi gano'n. Nangyayari 'yan kasi siyempre gusto niya na talagang, kaakit-akit ang kaniyang amoy, na talagang, sobrang mabango siya doon sa kaniyang katagpo sa labas. Siyempre ang mga ganiyang mga relasyon kapag nakipagkita 'yan doon sa labas, talagang ipinapakita nila yung best nila, okey? Kasi bago pa lang 'yan, eh. Number six, eto yung, kapag nagtanong ka sa kanya, aba, galit na agad sa'yo. Magtaka ka, bakit nagagalit agad? Eh, nagtatanong ka lang naman. Alam niyo ang mga taong may ginagawang kalokohan,
praning na 'yan. Pakiramdam nila yung isang simpleng tanong lang sa kanila ay parang iniimbestigahan mo na sila, parang may alam ka na, kaya nagiging sobrang defensive na sila. Kasi talagang yung utak nila masyado ng advance, naka-defense mode na agad 'yan. So kung yung partner mo ay, galit-galitan na agad-agad sa isang simpleng tanong lang, sigurado na may kalokohang ginagawa 'yan. Number 7, ito yung pinapalaki ang isang maliit na bagay. So ito yung kapag meron kayong pinag-uusapan na maaaring isang maliit lang na problema o suliranin, pero magtaka ka, dati okey naman, wala naman yun. Pero ngayon bakit parang, mas lalo niyang pinapalaki yung issue na yun, yung problema na yun. Ginagawa niya yan para mag-away kayo, para may dahilan na magalit ka or magalit siya. Sa ganitong mga technique, sinasadya yan para magkaroon kayo ng away. Para yung away na yon ay maging dahilan para siya ay makaalis, siya ay makalayas. Dahil doon lang sa walang kwentang pinag-usapan nyo, okay? Ang mga ganitong diversionary tactics ay ginagawa para magkaroon siya ng panahon para makipagkita sa kanyang kabit. Number 8, eto yung umalis siya. Siyempre bilang, partner, bilang nagmamahal, concern ka sa kanya. So, ina-update mo siya, tine-text mo, "Mahal, kumusta? Nasaan ka na?" Pero bakit hindi siya nagre-reply? Ngayon, kapag tatawagan mo, aba, hindi na mahagilap, out of coverage na. Alam niyo, ang mga taong ito, sinasadya nilang, patayin yung data nila o kaya ino-off talaga yung kanilang phone para wala ng koneksyon sa'yo. Siyempre, tuwing, nagkikita sila ng kaniyang kalukadidang, ayaw niya na may istorbo, okey? So, mapapansin mo na pagkatapos ng ilang oras, madalas 3, 4 na oras, okey na ulit, reachable na siya, natatawagan mo na. So, ibig lang sabihin, yung mga oras na yun, nandoon sila sa isang malamig na kwarto ng kaniyang kabit. Number 9, eto yung, tungkol ulit sa phone. Kapag, magkasama kayo ay, ino-off niya ang kaniyang data o kaya naka-airplane mode siya. Siyempre para walang papasok na mga notifications o para hindi mo mapansin na may kakaibang activity doon sa kaniyang phone, okey? Ito ginagawa ng mga tao talaga na mayroong kababalaghan, kalokohan na ginagawa, okey? Madalas 'yan pakikipag-usap sa ibang tao, sa opposite sex, bagong jowa, bagong ka-textmate o kaya kabit, gano'n lang 'yan. Number 10, eto yung nagbabago na yung schedule ng kaniyang trabaho o yung kaniyang ginagawa sa araw-araw. So kung dati ay pare-pareho lang naman yung oras ng pagpasok, pag-uwi, kasi tantsado na niya yun, eh. Tapos ngayon, maaga na siyang umaalis at madalas ginagabi or late na siya kapag nauwi. At kapag tinanong mo, sasabihin niya na meron ng pagbabago sa schedule ng trabaho niya, okay? So, ang mga ganitong gawain, sinasadya yan para magkaroon siya ng oras doon sa kaniyang kabit. So, ayan po ladies and gentlemen, ang ilan lamang sa napakaraming mga puwedeng senyales na ang partner mo, jowa mo, asawa mo ay merong kabit. Siyempre kapag mag-isang sign lang 'yan, mahirap namang husgahan agad-agad. Pero kapag napakarami kang nakikitang senyales sa mga nabanggit ko, naku sigurado 'yan, meron na talaga 'yang kabit.